Ang Hwarang Guild ang pinakamahusay na guild sa Busan. Kahit natalo sila sa digmaan, nasa 1,000 pa rin ang mga nakaligtas sa kanila. Sinabi ni Hanho na ang bilang ng mga nakaligtas ay napakarami kaysa sa inaasahan niya, pero lahat sila ay nasa masamang kalagayan. Sinabi ni Songwoo na ito'y mahirap, masyadong malakas ang epekto ng Breath of the Abyss na ikinalat ng Evolution Society. Maliban sa ilang manlalaro na ginamo ng potion, ang lahat sa kanila ay pawang mga pasyente. Ang bilang ng Yamato Guild ay humigit sa 2,000, at ngayon ang kanilang follow-up na puwersa ay hindi bababa sa 1,000. Alam na alam ni Songwoo na ito na ang oras para magdagdag sila ng kanilang reinforcements. Sinabi ni Hanho na ito'y nakakalungkot, pero kung nasa ilalim ng kanilang impluwensya ang nakapaligid na mga lugar sa Busan, maaari sana silang humingi ng tulong sa ibang mga guild. Sinabi ni Songwoo na kailangan nilang ilayo ang kanilang distansya mula sa Busan, hanggat kaya nila sa ngayon. Pagkatapos nilang lumayo sa lupain ng Busan sa loob ng 24 na oras at makapagpahinga ng ilang sandali, gagamitin nila ang all-out war event upang bigyan ng malakihang pag-atake ang panig ng Hapon. Ang pag-uulit sa cycle na ito ang tanging magagawa nila sa ngayon. Sinabi ni Hanho na wala ito sa 3 mode, ang all-out war, duel, at paghuli, ay hindi magbibigay sa kanila ng advantage sa digmaang ito. Dahil kahit saan man pumunta ang Sword Saint, nagbibigay ito ng pagkawasak at kaguluhan. Kung hindi nila maaalis ang Sword Saint, hindi matatapos ang digmaang ito. Hindi nila siya mapipigilan kahit na manipulahin nila ang ilang mga halimaw sa dungeon na malapit patungo sa kanya gamit ang mga skeleton. Palihim na tinanong ni Hanho si Suzuki Ren kung alam niya ang anumang kahinaan ni Okita Akira dahil medyo malapit siya sa kanya, ngunit walang ideya si Suzuki tungkol sa kanyang kahinaan. Sinabi ni Songwoo na ang Sword Saint ay hindi tumutupad sa mga pangako. Sinabi ni Suzuki Ren na maraming alam si Songwoo tungkol sa kanya. Sinabi ni Suzuki Ren na wala siyang pagpipilian. Bago ang kaguluhan o pagkatapos ng mundo, wala na siyang pagpipilian. Bago ang kaguluhan sa Kyushu, Japan, ang Ito Ryu ay isang maliit na swordsmanship dojo sa isang sulok ng downtown sa Kyushu. Sina Yashin, Hokushin, at Ido Shoden Ryu ay pinangalanang pareho lamang sa ibang mga sekta ng Ito Ryu sa Japan, ngunit sila ay ganap na walang kaugnayan sa dojo. Sa isang dojo, ang isang master ay tinuturuan ang kanyang estudyante, na sinasabi na ang isang espada ay isang sandata para sa pagpatay at ito ay isang kasangkapan lamang. Ngunit kahit ito ay isang kasangkapan lamang, nagbabago ang halaga nito kung naglalaman ito ng isang kwento. At ang kanilang espada na Ito Ryu ay ganoon. Ang espada na ibinigay ng asawa sa kanyang asawa, na umaasang babalik itong buhay mula sa digmaan, ang espada na ibinigay ng guro sa kanyang disipulo, umaasang mapoprotektahan niya ang sarili sa magulong mundong ito. At ang espadang ibinigay sa pag-asang magiging marangal na tao ang isang disipulo. Bagamat lahat ng mga ito ay mga espada, sila ay ginagamit ng may pag-iingat dahil sila ay mga bagay na naglalaman ng puso ng isang tao. Pero ang isang espada ay tiyak na masisira kahit gaano mo pa ito ingatan. Sa pagharang, sa pagputol, at sa paglalaslas pagkatapos ng lahat ng karanasan na iyon, masisira lang ang mga ito. Ngunit hindi dapat silang iwanan kapag nasira na. Ang uri ng isang swordsman na ginagamit ang mahalagang bagay ng hindi nasisira, iyan ang uri ng espada na dapat mong matutunan mula ngayon. Ang batang kausap ng master ay ang batang si Suzuki Ren. Kailangang ganap na pag-aralan ni Suzuki Ren ang kanyang sariling kondisyon pati na rin ang sword state ng kalaban, at higit pa rito ay kailangang hasain niya ang kanyang kakayahan hanggang sa limitasyon para sa uri ng swordsmanship na nagpapabawas sa impact ng sandata ng kalaban. Si Suzuki Ren ay mahigpit na nagsasanay mula pa noong siya ay bata. Kahit na mahirap sa simula, si Suzuki Ren ay may talento para dito. Ngunit hindi ito ang pinili niya para sa kanyang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang taon, may tumawag kay Suzuki Ren. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan na magmadali dahil gabi na para sa appointment nila ni Haruka. Patuloy siyang tinutulak ng kaibigan niyang si Kenta habang sinasabi niyang huminto dahil nakakita siya ng window game system sa kalangitan. Nagalit si Haruka sa kanilang dalawa dahil sa pagiging late. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sila sa isang anime exhibition. Maraming tao ang nagpakita sa exhibition. Sinabi ni Kenta na napakaraming tao dito,
dahil ang anime ay nagiging subculture na ng Japan. Tinanong ni Haruka si Suzuki kung okay lang ba na nandito siya, dahil abala siya sa pagsasanay sa dojo kasama ang kanyang ama sa kanyang anibersaryo. Sinabi ni Suzuki rin na hindi niya pinili ang pag-aaral ng swordsmanship, at marami siyang talento at nalampasan na niya ang kakayahan ng kanyang ama bilang successor sa Ito Ryu. Sinabihan siya ng kanyang ama na itigil na ang pakikasama sa kanyang mga kaibigan at huwag pabayaan ang kanyang pagsasanay. Tinanong ni Suzuki rin ang kanyang tiyuhin kung talagang kailangan ang mga kasanayan sa espada sa mundo ngayon. Nasa ika-21 siglo na sila ngayon, na panahon ng siyentipikong sibilisasyon. Kahit na hinahasa niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng matinding pagsasanay hanggang sa mapagod, saan niya ito gagamitin? Dagdag pa, araw-araw, ang bilang ng mga opisyal sa kanilang dojo ay nababawasan, at ngayon ay 2 na lamang ang natitira. Ni minsan ay hindi niya nagawang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan na sina Kenta at Haruka. Sinabi ng kanyang ama na naaawa siya sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Suzuki, sinabi na kailangan mo ng isang taong maaaring magmana ng dojo. Ang inaalala mo ay hindi ang iyong anak, kundi ang dojo na maipapasa sa mga henerasyon. Sa sinabi niyang iyon, lumabas na si Suzuki rin sa dojo habang ang kanyang ama ay patuloy na nagmamakaawa sa kanya na huminto. Sinabi ni Suzuki sa kanyang mga kaibigan na kahit na may talento siya sa paggamit ng espada, paano niya ito kikitain? Sinabi ni Haruka na may iniisip siguro ang kanyang ama. Sinabi ni Kenta na daan-daang beses na mas mabuti para kay Suzuki rin na hindi siya magmana ng dojo. Simula bata pa lang ay mahirap na ang buhay niya at laging madaming sugat dahil sa pagsasanay. Mas gusto talaga ni Suzuki ang manga at anime, katulad niya. Sumigaw si Kenta habang sinasabi niyang hindi pa napagdedesisyonan ang kanilang kinabukasan. Sa halip na magmana ng dojo, dapat silang maging kamangha-manghang mga otako ng magkasama. Iniisip ni Suzuki kung paano niya sasabihin sa kanyang kaibigan, na ang pagiging otako ay hindi isang propesyon at hindi nila ito pagkakakitaan. Pagkaraan ng ilang minuto, nangyari na ang Fallen World, at ang class selection screen ay lumitaw sa harap nila. Gaya ng inaasahan, karamihan sa mga taong naruroon sa kanilang paligid ay nabigla sa pangyayaring ito. Iniisip ni Suzuki rin na kahit na nasa loob sila ng isang gusali, hindi ito magiging ganito kadilim sa isang electric issue lamang. Isang maliwanag na flash ng liwanag ang nangyayari. Pagkatapos nito, ang mga manlalaro ay bibigyan ng maraming iba't ibang class card. Ang lahat ng mga card ay may iba't ibang mga function at iba't ibang bilang ng mga star sa mga ito. Sinabihan ni Kenta ang kanyang mga kaibigan na pumili ng mabilis sa mga card, dahil nakita niya ang ganitong bagay na madalas na nangyayari sa mga nobela. Naramdaman din ni Suzuki rin na may malaking mangyayari, at nagsimula siyang maghanap ng card na may pinakamaraming bilang ng mga bituin. Una sa lahat, kumuha si Kenta ng class card. Nakapili si Kenta ng isang fighter card, at ang system ay naghulog ng 2 gauntlets para sa kanya. Mabilis na inilagay ni Kenta ang mga guwantes, at nahulaan niya na dapat silang pumatay ng mga halimaw at i-upgrade ang kanilang mga kakayahan tulad sa isang laro. Nakakuha ng staff si Haruka pagkatapos makapili ng healer job. Kinuha ni Suzuki rin ang isang swordsmanship card, ngunit ang system ay hindi naghulog ng sandata para sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik na ang kuryente. Ang mga manlalaro ay medyo natakot at mabilis na nagsimulang magtungo sa labas. Dahil lahat sila ay otako, nagkaroon sila ng ideya na ang mga bagay tulad ng mga goblins o iba pang mahihinang halimaw ay maaaring magsimulang lumitaw anumang oras ngayon. Ngunit ilang sandali, karamihan sa kanila ay huminto malapit sa entrance. Nakikita nila sa mga bintana na minamasaker ng mga goblins ang mga tao sa labas. Pagkatapos magsama-sama ng mga manlalaro at alisin ang mga goblins, ang mga malalaking orc ay nagsimulang lumitaw sa kanilang paligid. Ang mga manlalaro ay lalong natakot at nagsimulang tumakbo palayo. Karamihan sa mga gusali sa kanilang paligid ay nagsimulang masunog, dahil sa mga malalakihang pagsabog na umaagos. Pagkatapos ng ilang minuto sa isang gusali, buhay na buhay pa sila Kenta, Suzuki rin, at Haruka hanggang ngayon, ngunit sila ay ganap na napapagod na. Iniisip ni Kenta kung bakit napakahirap ng tutorial na ito. Iniisip ni Suzuki rin na mabilis ang reaksyon ng mga tao sa kanilang paligid dahil marami na silang nakitang anime at manga sa sitwasyong ito,
ngunit ang bilang ng mga halimaw ay napakarami. Kahit na medyo maganda ang reaksyon ng mga manlalaro, ang mga halimaw ay patuloy na lumilitaw kung saan mas maraming tao ang nagtitipon. Dahil wala pa ang rescue team, nangangahulugan ito na hindi lang sa lugar dito ang nangyayari, at kailangan nilang maghanap ng paraan upang mabuhay sa sitwasyong ito. Natatakot si Haruka, at sinusubukan ni Kenta na paginhawahin siya sa pagsasabing nakapili si Suzuki ng isang high-star class at siya rin ang tumalo sa karamihan sa mga orc. Nakipaglaban si Suzuki sa mga orc gamit ang espada ng isang patay na tao, ngunit nasira na ito. Hindi siya maaaring gumamit ng ibang kagamitan maliban sa isang espada, at hindi rin siya makakakuha ng mga kasanayan na mabubuo kapag nag-level up ang isang manlalaro. Mayroon namang ilang mga advantage dito, ngunit masyadong maraming mga paghihigpit sa kanyang class. Sa ganitong sitwasyon, ang 5-star job na Sword Saint ay parang lason sa kanya. 5 araw pagkatapos ng kaguluhan, ang paglaban sa kaligtasan ng buhay sa pagitan ng mga halimaw at mga tao ay nagpapatuloy sa malakihang mga pangyayari. Kailangang pumili ni Suzuki Ren at ng kanyang mga kaibigan kung gusto nilang mabuhay. Lahat sila ay kulang sa tulog, at medyo matagal na rin silang naubusan ng inuming tubig at pagkain. Wala na silang paraan para mapanatili ang kanilang pisikal na lakas. Sa kabilang banda, habang bumababa ang bilang ng mga tao, nagkalat ang mga halimaw at mas kakaunti na sila sa paligid. Si Suzuki Ren ay kayang makaalis sa sitwasyong ito nang mag-isa ng walang sandata, ngunit hindi niya maaaring iwanan ang kanyang mga kaibigan. Sila lang ang sumusuporta sa kanyang paghihirap. Iyon din ang iniisip ni Kenta, at hiniling niya kay Suzuki na umalis na siya ng mag-isa. Sumabog sa galit si Suzuki, ngunit sinabi ni Kenta na hindi niya sinasabi sa kanya na iwanan sila at tumakas. Maaaring makaalis si Suzuki dito at maghanap ng mga taong makakatulong din sa kanila. Dahil hindi magawa ng mga halimaw na makahanap ng mga tao, nagsimula silang maglaban sa kanilang mga sarili, at marahil dahil 3 lamang silang nakaligtas, ang mga halimaw ay hindi na maghahanap sa kanila. Kung silang 2 lang, makakayanan nila ang mga pag-atake ng orc hanggang sa makabalik si Suzuki, at hiniling sa kanya ni Haruka na gawin iyon. Alam ni Suzuki Ren na wala siyang mahahanap na tulong sa isang nasunog na lungsod na tulad nito. Gumagawa ng dahilan ng mga kaibigan niya dahil sa tingin nila ay pinipigilan nila siya. Kahit na may mahanap siyang iba, hindi sila handang magbuwis ng buhay para makatulong sa ilang mga estudyante. Inilagay ni Kenta ang kanyang mga kamay kay Suzuki at sinabi sa kanya na kailangan niyang mabuhay kahit anong mangyari. Nanginginig sa takot si Kenta dahil alam niyang katawa-tawa ang planong ito. Bigla na lang silang nakarinig ng malakas na tunog mula sa labas. Ang mga iyak na ito ay tila nagmumula sa mga halimaw na nasa pasilyo. Ang mga orc ay tumatakbo patungo sa isang target, at mukhang narito na ang rescue team. Nakalabas si Suzuki at ang kanyang mga kaibigan sa gusali. Ang paligid ng gusali ay mukhang malinaw sa ngayon. Lahat ng halimaw ay pumunta sa iisang direksyon. Kaya iminumungkahi ni Kenta na dahan-dahan nilang sundan ang mga ito. Ilang metro ang layo, ang mga halimaw ay nasa labanan at nagkakaroon ng madaming casualty. Sila ay nagkakapire-piraso, at ang player ay tila gumagamit ng isang espada. Ang taong ito ay ama pala ni Suzuki Ren, at nag-iisa niyang pinatay ang lahat ng mga orc. Si Suzuki Ren ay lumapit sa kanyang ama. Tinanong ni Suzuki ang kanyang ama kung pumunta siya dito ng mag-isa at walang rescue team. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na alam niya na ang kanyang anak ay hindi mamamatay sa mga halimaw na ito. Parehong tuwang-tuwa sina Haruka at Kenta, ngunit may nakita si Suzuki na kakaiba. May dugong lumalabas sa bibig ng kanyang ama, nasaksak pala siya ng kutsilyo sa likod. Sa lahat ng oras na ito, ang kanyang ama ay lumalaban sa mga halimaw habang may malaking sugat ng espada sa kanyang likod. Sinabi ng ama ni Suzuki na natatakot siya na baka hindi na niya makita ang kanyang anak. Sinabi ni Suzuki, "Ama, hindi ka maaaring mamatay sa gayong mahinang sugat. Palagi mong sinasabi na malakas ka." Sagot ng kanyang ama na hindi siya malakas. Kahit na tinuturuan siya ng swordsmanship, natatakot rin ang kanyang ama. Ito lang ang kaya niyang ipamana sa kanyang anak. Sa isip niya, nag-aalinlangan siya kung tuturuan ba niya ang kanyang anak ng espada habang nag-iiba ang mundo sa ibang direksyon, at kung siya ba ay hadlang sa paglaki ng kanyang anak.
pero ngayon ay gamaan ang loob niya na tinuruan niya itong humawak ng espada. Dahil doon, siguradong makakaligtas siya sa ganitong mundo. Ang mga ito ay patunay ng kanyang mga huling salita, habang ang mga palatandaan ng paghinga ay nawala sa kanyang katawan. Sumigaw ng malakas si Suzuki Ren dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Pagkatapos ng araw na iyon, tulad ng sinabi ng kanyang ama, nagawa niyang mabuhay ng maayos sa mundong tulad nito at salamat sa sword skills na natutunan niya. At saka, napakatugma para sa kanya ang Sword Saint class. Maraming mga paghihigpit sa kanyang class, pero ang kanyang mga istatistika ay tumataas habang siya ay nagle-level up. Bagamat hindi niya magagamit ang mga kasanayan, ang mga pambihirang pisikal na kakayahan ay nakabawi naman dito. Gumawa siya ng kaunting reputasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao. Tinatalakay ng ilang manlalaro kung paano iniligtas ng isang manlalaro na tinatawag na Sword Saint, ang isang tao mula sa kawan ng mga orc at ilang tao pa mula sa isang pag-atake ng mga goblins. Kasabay nito, may ilang nagmamasid na tao ang nakikinig sa kanila. Matapos ang ilang araw ito na ang oras na nakilala niya si Okita Akira. Tinanong siya ni Okita Akira kung siya ang Sword Saint na naglilibot sa pagliligtas ng mga tao. Kinuha ni Okita Akira ang kanyang mga kaibigan, at sinabi sa kanya na dapat siyang mag-ingat kung ang kanyang pangalan ay kilala ng mga tao. Ngayong ganito na ang mundo, ang mga masasamang tao ang tatumbok sa mga sikat na katulad niya. Tinanong siya ni Suzuki Ren kung ano ang dapat niyang gawin para sa kanyang mga kaibigan. Parehong buhay si Kenta at Haruka ngunit wala pa silang malay. Sinabi sa kanya ni Okita Akira na gusto lang niyang maging tanging kaibigan ng sikat na katulad niya. Kaya kinidnap niya ang mga kaibigan nito. Ibinaba ni Suzuki Ren ang kanyang espada habang iniisip niya na hindi niya kailanman isinaalang-alang ang mga malisyosong layunin ng mga tao, at kung gaano kalayo ang mararating ng isang tao sa isang mundong tulad nito. Pagkaraan ng ilang araw, si Suzuki Ren ay nangangaso ng boss monster. Medyo malakas ang boss monster, at ito ay physical type. Nagawa ni Suzuki Ren na putulin ang paa ng boss monster para bumagsak ito sa lupa. Tumakbo si Suzuki patungo sa ulo ng boss upang tapusin ito, pero sinipa siya ni Okita Akira. Sinabi ni Okita Akira na hindi ka dapat manghuli ng mga boss monster ng mag-isa. Nagpasya silang manghuli ng magkasama dahil tumanggi si Suzuki Ren na pumatay ng mga tao. Kinuha ni Okita Akira ang final hit sa halimaw para makakuha ng pinakamaraming puntos sa karanasan, at humihingi ng pangunawa kay Suzuki Ren dahil malapit naman silang magkaibigan. Pagkatapos nito, maging ito man ay mga experience point o hidden quest rewards, lahat ay kinuha ni Okita Akira. Sa huli, kinuha pa niya ang reputasyon ni Suzuki Ren, at iniisip ng mga tao na si Okita Akira ang Sword Saint. Sinimulan siyang purihin ng mga tao sa pagligtas sa napakaraming tao mula sa panganib, ngunit may mga nagsabing nakarinig sila ng mga chismis na ang Sword Saint talaga ay isang bata pa lamang. Sinabi ng isang babaeng manlalaro na ito ay isang pekeng chismis. Matapos marinig ang kanilang mga bulong, hiniling ni Okita Akira kay Arada na lumapit. Sinabi ni Okita Akira kay Arada na malapit na silang magpaalam sa kanyang malapit na kaibigan. Pagkatapos nito, bumalik si Suzuki Ren sa kasalukuyan at tumahimik. Sinabi ni Hanho na baka masyado raw naging masama ang pakikitungo niya sa leader noong nakaraan. Sinabi ni Hanho kay Songwoo na si Suzuki ay tila katulad sa kanila, ngunit ang mga bagay ay tila gusot para sa kanya. Sinabi ni Songwoo, tama ka. Baka bad ending version natin siya. Maaari silang naging si Suzuki Ren kung sila ay na-manage ng Vampire Lord noon. At sinabi ni Songwoo na mayroon din silang malapit na kamatayan at mga karanasan sa buhay. Ang huling utos na ibinigay kay Suzuki Ren ay tulungan ang ninja unit na patayin ang necromancer at umatras agad. Sinabi sa kanya ni Okita Akira na palalayain niya sina Kenta at Haruka, kung magagawa niya ang gawaing ito. Sasabihin sana ni Songwoo sa kanya ang isang mahalagang bagay na nalaman niya tungkol kay Okita Akira mula sa mga alaala ng leader ng 1st Division, ngunit sumingit si Sergeant Kim. Lumalabas na gumagawa na pala ng pagkilos ang mga beastmen. Sinabi ni Hanho kay Songwoo na tumingin sa itaas, may mga saranggola ng ninja na nagmumula sa itaas. Nasa harapan nila ang mga beastmen mula sa Evolution Society, habang sila ay sinusubaybayan ng mga ninja mula sa likuran.